napag-usapan natin ang patungkol sa pagsabog nga ng mga Giants dahil sa mga equipments nitong sila Adalman. Pero hindi nagpanik itong sila Dagruel nang dahil lang dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Alam nyo ba guys na isang tongis ko sa mga pinaka-popular na game sa Pilipinas? Currently ay meron itong around 60 million na downloads. Marami mga nagtatanong sa akin kung nakakapag-redeem daw ba talaga dito ng rewards. At marami rin na nagtatanong kung paano daw ba makakakuha ng Ghost Stars. Kaya sagutin natin yung mga questions nyo na yan. Nakakapag-redeem talaga dito guys. Tingnan nyo na lang itong mga screenshots nitong mga players na nakapag-exchange na. O diba? So, paano nga ba makakapagparami ng mga Ghost Stars? Actually, ito ang pinaka-importanting part. Buti na lang ngayon at merong event itong Pongix Go na tinatawag na Ghost Stars Draw. Ito ay nagaganap daily tuwing 8pm. Meron ditong 2,000 Ghost Stars which can be equivalent to 2,000 pesos load. Ito ay i-divide sa mga players. Kaya sa pagdami ng beses mo mag-participate sa mga draw na ito, paglaki rin ang chance mo na manalo at makaipon ng mga Ghost Stars. Ngayon, magbibigay naman ako ng tutorial kung paano kayo efficiently na makakapag-obtain ng mga tickets. Actually, napakasimple lang. Pwede kang manood ng ads o kaya naman mag-participate sa mga activities. Pag madami kayong naipon na Ghost Stars, pwede nyo yung ipalit sa may iPhone 15. Kaya mag-download na ng Pongix Go gamit ang link sa my description. At magbibigay ako ng shoutout sa mga magda-download. We will talk more about this at the end of the video. So, pinabalik na nitong si Glazord ang mga weaker giants kasi mamamatay lang daw unnecessarily itong mga ito. Then ngayon, itong mga giants naman ang umatake. Gamit ang kanilang mga monstrous strength ay nagbato sila ng mga dinurog na bato papunta sa mga skeleton soldiers. Kahit na bato lang ang mga dinurog nitong mga giants na ito ay napaka-destructive pa rin nung kanila naging atake dahil ang lalaki naman ng mga bato na ibinabato nila. In some cases nga daw, parang equivalent na rin ang force nito sa isang missile attack. Isa ito sa mga patunay kung gaano ka-unreasonably strong itong mga titans. Ang mga bato na ibinato nila ay umulan sa may long wall at maraming areas ang tinamaan nito. Ang mga tinamaan na area ay naging severely damaged at ang mga monsters na nakastation sa mga area na ito ay na-reduce to ashes. Wala silang nagawa para mai-block itong atake nitong mga giants. However, ay still standing pa rin itong long wall. Napansin nitong sila Shion dito na nung may natanggal na semento sa may long wall ay na-reveal na ang wall pala na ito ay gawa talaga sa may Majesteel. Nung nakita ni Dagruel ito ay namangha siya. Sabi ni Dagruel mukhang nag-prepare daw talaga itong sila Ruminas. Tas nagsalita itong si Glazord na mahihirapan daw sila na mai-transfer ang kanilang mga tauhan sa loob nitong long wall. Unless daw sa akin nila itong long wall na ito mismo ay mananatili daw na tabla itong laban na ito. Nakita nitong sila Dagruel na failure ang kanilang unang strategy. Pero okay lang naman daw yon. Actually, to be expected na daw kasi kakampi nga daw nitong kabilang side ang kaning na Demon Lord na si Rimuru. Inakala daw nitong si Dagruel nung una na kaya ni Michael na durugin itong Demon Lord na ito. Pero to his surprise ay nabalitaan niya daw na itong si Michael ang dinurog nitong slime na ito. Kaya hindi na talaga kaya ni Dagruel na i-underestimate pa siya. Nung una kasi hindi naisip ni Dagruel na kapantay nila itong si Rimuru. Although that time Demon Lord na rin naman ito. Pero ngayon napatunayan na nitong si Rimuru na pantay-pantay na sila. Actually mas mataas pa nga siya sa kanila. Nasaksihan rin naman kasi nitong si Dagruel kung paano magplano itong si Rimuru kasi kasama siya nito sa mga ginawa nila na meeting. Nakita doon nitong si Dagruel na ang strength daw nitong si Demon Lord Rimuru ang i-figure out ang plano ng kanilang mga kalaban at ang i-take advantage yun para makagawa ng effective na countermeasure. Away din itong si Dagruel dito na itong si Demon Lord Rimuru ang tipo ng Demon Lord na hindi gustong masaktan o mapahamak ang mga under sa kanya. Ito na nga yung patunay ngayon kasi makikita nga sa may strategy nitong mga kalaban nitong sila Dagruel na ang mga nasa frontline ay mga undead soldiers. Itong mga ito ay mga immortal na monsters. Nagtaka itong si Dagruel dito kasi daylight naman daw. Kaya paano daw nakakapag-function itong mga zombies? Hindi daw ba ang weakness nitong mga ito ang araw? Tapos hindi lang yon. Ano daw klase ng weapon ang gamit nitong mga ito? Kung susukatin kasi ang strength ng isang undead soldier mahina lang talaga. Pero dahil sa equipments na dala-dala nila hindi na sila basta-basta na pwedeng i-ignore nitong sila Dagruel.
Dagruel, kaya meron na silang baon na malakas na offensive power. Although pagdating sa defense talaga, wala talaga itong mga ito. Madali lang silang ma-one shot. Nakita ni Dagruel ang mga subordinates niya na Giants na nagtangka na sugudin itong mga Bone Archers, pero isa-isa sila na pinabagsak nitong mga missiles. Hindi daw itong mga ito gumagamit ng pure magic lamang. Meron daw itong mga itong small pieces of debris na inilalunch at a very high speed. Kaya ang atake nitong mga ito ay effective against the Giants. Ang mga Giants kasi ay kilala sa kanilang inherent skill na magic resistance. Kung magic lang gagamitin mo sa kanila ay hindi yun gagana. Pero dahil combined na magic and physical object nga ang gamit nitong mga Bone Archers ngayon ay gumagana ito. Maging ang mga low level warriors nitong sila Dagruel na nagpo-possess naman ng regenerative abilities ay helplessly na bumabagsak. Mabuti na lang daw talaga at mababa ang mga defense ng mga skeletons na ito, kasi kahit bato lang ang ibinabato nila ay hindi pa rin nakaka-survive yung mga tinatamaan na skeletons. Kung wala lang talagang long wall na nagpo-protect sa kanila, ay tapos na sana ang laban kanina pa. Kaya angkop na angkop daw talaga ang plano nitong sila Ruminas. Ginamitan talaga nila ito ng strategic location para maging tabla itong kanilang laban. Hindi natuwa itong si Dagruel dito, kasi ngayon nga ay nag-i-struggle sila sa mga opponent na normally ay kayang-kaya naman dapat nilang talunin. Sabi ni Dagruel ay hindi niya naman daw ini-underestimate itong si Rimuru nung una pa lang. Pero bakit daw ganon? Hindi niya daw in-expect na ang kanyang proud army of titans ay magagawang matalo ng mga low class na mga skeletons. Then bumalik kay Dagruel ang kanyang mga memories dati. Dati naman talaga ay hindi siya galit kay Rimuru, na hindi niya nga gusto na makalaban itong Demon Lord na ito. Mas prefer talaga ni Dagruel na maging kaibigan itong si Rimuru hanggat maaari. Pero ang problema nga ay gawa nitong si Fen, dahil siya nagpabalik ng mga memories nitong si Dagruel. Nung time na siya ay isang ancient god pa. Dati kasi freely lang sila nagra-rampage para i-dominate itong kanilang planeta. Gusto nila dati na ipakita na malakas sila sa pamamagitan ng pagre-rebelde kay Veldenava. Akala rin kasi ni Dagruel that time ay yun din ang gusto nitong creator na ito, na makapag-create siya ng anak na kayang lumagpas sa kanya. Pero hindi nga sila dito nanalo. Bigla ring naalala nitong si Dagruel dito kung bakit hindi sila okay nitong si Demon Lord Ruminas. Ever since daw na pinatay nitong si Ruminas itong si Twilight Valentine na kanyang matalik na kaibigan, ay hindi na sila nito nagkasundo. Hindi daw gusto nitong si Dagruel itong Demon Lord na ito, at isa rin daw ito sa mga dahilan kung bakit kailangan niya itong labanan. Malaki ang galit nitong si Dagruel kay Demon Lord Ruminas. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm. So paano nga ba exchange ang Ghost Stars for load o Sodexo Pass o iba pa mga gifts? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-invite ng 3 Facebook friends at maglaro ng 50 games. Pwedeng Tong 8s or Lucky 9. Once na nagawa mo na yon, ay makakita ka ng gift icon. I-click mo lang yon at doon ka na mamili kung anong gusto mong item na pagstopan ng naipon mo na Ghost Stars. Again, ay meron nga pala tayong link sa may description at pamimigay tayo ng shoutouts sa mga magda-download. Isend nyo lang yung screenshot na nag-download nga kayo gamit ang ating link sa ating Facebook page na makikita rin sa may description. Ilalagay ko ang mga shoutouts na ito bago mag-start ang bawat mga videos.